Hello mga kaprobinsya, magandang araw po sa inyo. Ngayon po, update ko po kayo sa ating mga alagang baboy, yung ating mga inahin. Sa mga nakaraang video po natin, dalawa sa ating mga inahin ang nanganak. Bali, tatlo na lahat. Tapos yung dalawa natin inahin, 4 lang yung anak. At yung ginawa natin, hinalo lang natin yung mga biik nila para yung isang inahin ibenta po natin. Yan po. Nahuli po ng mga 3 araw yung isa nating inahin. Kaya maliit yung iba nating biik. Yan. Natingin po namin mga kaprobinsya, yung dalawa na medyo maliit, hindi yan makadidi doon. Agawan siguro siya ng didi. Kaya maliit siya. Ang ginawa namin, pinadidi namin ng gatas na komersyal para hindi siya masyadong mamayat. Yung anak sa nating inahin, mga malalaki yung katawan, tapos mahaba pa. Ito po, oh. Tingnan niyo po kung gaano kahaba yung katawan niya. Gwapo kayo. Pero ang sistema po dito, yung pinakamalaki na mga biik natin dito ang mapunta sa may-ari ng barako. Kasi pinakasana natin yung ating mga inahin dito. May mga comment po tayo nabasa. Kaya daw, 4 ay yung biik sa ating mga baboy kasi EI. Siguro hindi po nila napanood yung una nating mga video or hindi nila tayo nasubaybayan. Kasi yung mga inahin natin dito na nanganak ng tig-4, hindi po sila mga EI mga kaprobinsya. Pinakasahan po natin ng barako. Tapos nagtaka lang po tayo kung bakit 4 lang yung anak. Maraming nagsabi na dahil daw yan sa barako, walang kasalanan yung inahin. Pero nung unang anak po sa ating mga inahin, yung barako na ginamit natin ngayon, yun din ang ginamit natin dati. Tapos dati, yung anak sa ating isang inahin, umabot ng 13. Tapos yung isa, umabot ng 8. Ngayon lang ito nangyari na sunod-sunod silang dalawa na nanganak. Tapos tig-4 lang ang kanilang mga biik. Medyo okay yung isa natin inahin, ito po. Kasi yung anak niya na 4, yung kanyang biik na 4, medyo mga malalaki. Hindi katulad doon sa isa natin inahin na 4 lang din yung anak, pero mga maliliit yung kanyang anak. So napagpasyahan po natin na ibenta po natin yung ating inahin dyan na nanganak lang ng 4. Kasi na-disappoint po tayo dahil sa kanyang mga anak na 4 lang, tapos mga maliliit pa. Hindi katulad dito, oh. Tingnan niyo po yung katawan, oh. Gwapo kayo mga kaprobinsya. Tagko kayo. Pero ito medyo payat, oh. Dahil mukhang hindi siguro sa makadidi or walang gatas yung didi na angkulan niya ba. Doon siya nakadidi sa didi na walang gatas. Kasi nahuli po sila ng mga 3 araw. Tapos sinalo natin dito. Yung ibang didi sa ating inahin, parang natuyo na. Kasi yung didi, pag hindi sila madidihan ng mga biik, lumiit yung didi mga kaprobinsya. Tapos mawala yung gatas. At yun siguro po ang nangyari. Yung dalawa na mga maliliit, doon po sila nakadidi sa mga maliliit na didi. Pero yung dalawa na anak sa ating isang inahin, medyo okay lang, medyo mataba lang. Pero ngayon, ang ginawa po natin para maka-recover ng kunti yung dalawa natin mga payat na mga biik, binilhan natin sila ng komersyal na gatas at pinadidi natin sila. Yung mga malalaki, anak po dito sa ating inahin. Nagkataon lang siguro mga kaprobinsya na 4 lang yung anak niya. Pero yung isa doon, yung isa nating inahin, napagpasya na po natin na ibinta. Kasi dati pa natin pinag-isipan yon na ibinta natin yung inahin natin isa dyan. Dahil napakatagal yan naglandi. Tapos nung naglandi siya, pinakasahan natin ng barako. At hindi siya nabuntis agad. Ilang beses pa natin yan pinakasahan. Dati, nangyari din sa kanya na naghintay tayo ng mga 114 days. Inakala natin na nabuntis na yung baboy natin. Pero hindi pala siya buntis. Tapos binigyan natin siya ulit ng chance. At nanganak siya ng siyam. Pero ngayon, hindi na po natin matiis. Dahil 4 lang yung kanyang biik. Tapos mga maliliit pa, mga undersize kumbaga. Kaya napagpasyahan natin na ibenta natin siya sunod ng mga araw. Bansot yung dalawa mga kaprobinsya, oh. Pero wala na yan. Ano na, parang pag mabuhay sila, bonus lang yan dito sa atin. Pero yung dalawa niyang kapatid, yan, yung andon. Tapos yung isa niyang kapatid,
Yung isa dito, yan. Yan po ang kanyang kapatid. So yung dalawa lang ang napakabansot. Dahil doon sila nakadidi siguro sa didi na walang laman. Pero yung isa natin inahin, ito po, hindi lang natin siya ibinta. Bigyan lang natin siya ng isa pang chance. Kung sakaling magladi siya, i-EI lang natin. Bibili lang tayo ng similya. Tapos, ako lang mismo ang mag-EI sa kanya. Marami pong nagtanong sa atin na napakalaki ba daw yung mga biik natin na 4. Sabi ko po yung isa, hindi po malaki. Maliit lang. Lalo na yung 2 biik. Oh. Ilang araw pa lang yan. Yung 2 lang ang kawawa. Oh. Biik. Ito po. Oh. Payat siya. Pero makarecover na po itong mga kapabisya kasi pinadidi na po natin sila ng gatas. Silang 2. Iwan ka kadik. Ito po, pag mabuhay sila, bonus lang to sa atin mga kaprobinsya. Kasi yung nanay nila, ibinta na po natin. Ito po yung siya nating inahin, oh. Na 4 lang din yung anak niya. Maraming sabi na hindi daw natin ibinta yung ating inahin kasi sayang. Sa tingin ko po mga kaprobinsya, nasa insaktong edad na siya. Kailangan na po niya mag-retire. Kasi mga ilang business na po siya nanganak dito sa atin. Malaki po siya. Mataba. Lalo siyang tumaba ngayon. Kasi marami yung pinapakain namin sa kanya. 3 beses po kami nagbigay ng pagkain sa kanya para hindi siya mamayat. Para mabigat siya pag ibinta natin. So abangan natin sa sunod natin mga video kung magkano yung aabutin dito sa ating inahing baboy. At ipakilo na natin to. Nagtanong po tayo sa ating kaibigan kung magkano yung per kilo sa inahing baboy. Sabi po niya nasa 155. So parang presyong kaibigan yan. Kasi inahin na po to. Parang ibinigay niya sa ating lahat ba? Hindi na siya nagpalugit ng presyo. Nagpapasalamat po tayo. Kasi hindi tayo niya binarap. Medyo mataas pa rin ang presyo sa inahing baboy. So ito po sa sunod na araw na maalam na siya sa atin. Taba to. So mga ilang kilo kaya to. Sana po abangan niyo sunod natin mga video kung mga ilang kilo yung inahin natin at saka kung magkano yung abutin sa ating baboy. At yung mga biik natin dito na 12 mga kaprobinsya, mga maganda yung katawan nila. Sana po tuloy-tuloy po to. Mga kuan pa yan. Nasa mga 25 days pa lang to. Pero bago po natin sila iwalay, paabutin muna natin ng mga 30 days. So sa sunod na araw, mawalay na natin sila. Makapahinga na yung inahin natin. Namayat ng kunti yung ating inahin mga kaprobinsya. Naawa po tayo sa kanya. Yan. Yung ating mga baboy. Balancing yung katawan nila. Dan Red Dorok po yung lahi nila. Lahi ng similya na ginamit natin sa kanila. Dik. Mahimbig yung tulog oh sa ating baboy. Dik. 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 Kung hindi man tayo sinwerte sa dalawa natin mga kaprobinsya, kasi tig-4 lang yung anak, masaya pa rin tayo. Kasi minsan po, may mga pangyayari na hindi po natin inasahan. May mga senaryo po na mamatay yung mga inahin. May mga senaryo din na mamatay yung mga biik or patay na lumabas. Hindi po natin maiwasan yung mga ganyang pangyayari. Basta may mga alaga tayo. Oh? Dapat kay buko-buko. Pero hindi po sila katulad. Pero yung isakto sa kanilang katawan, hindi po katulad nung una. Kasi nung una, yung ginamit natin na similya, German Petrin. Pero balak po natin ulit na kung sakaling maglandi yung mga baboy natin, German Petrin yung gamitin natin. Basta makapagpilit na tayo dito ng mga inahin. Dito po, magtira tayo ng mga isa siguro o 2 na babae para gawin natin inahin.
Yan. At yung update sa isa natin inahan mga kaprobinsya, nanganak na po. Yan, oh. May mga biik na. Kaya kung hindi tayo sinwerte sa dalawa nating inahin, kasi tig-apat lang, dito po mukhang may swerte tayo. Hindi man masyadong marami yung kanyang mga biik, pero lumagpas naman sa 4. Yung biik niya mga kaprobinsya ay 10. At yung similya na ginamit natin dito, Prince George White. At 10 yung kanyang anak. Biik. Pwede tayo magpili dito ng mga babae para gawing inahin. May nakita kami dito na 16 yung didi. Yun po ang magandang gawing inahin mga kaprobinsya kasi maraming didi. Kung sakaling magkaroon siya ng maraming anak, hindi tayo maproblema sa didi. Pero ang problema, kung marami siyang didi tapos 4 na yung biik. Pero paminsan-minsan lang yan mangyari mga kaprobinsya, yung ganyan. Mga mahaba din yung katawan sa ating mga biik, oh. Pero may dalawa dito na medyo bansot. Ihid po ang tawag dito sa amin. Yan po. Ihid yan, ihid. Pero okay lang, kahit maliit siya. Basta maliksi or malusog. Wala tayong problema dyan. Okay sana pag walang ulan ngayon. Pagpakuha sana tayo ng mga punas or mga dahon ng saging ng mga tuyo. Para ilagay dito sa kailang higaan. Pero basa pa yung mga dahon ngayon mga kaprobinsya. Umulan po dito sa amin kagabi. Ayan. Sana po tuloy-tuloy na po to sa ating mga biik. Masaya po tayo sa ating mga inahin dito. Sa ating mga inahin na mga hybrid. Hindi tayo na disappoint sa kanila. Yung una niyang anak, nasa 8 lang. Pero ngayon 10 na. Yung isa nating baboy doon, yung una niyang anak, nasa 10 sana pero namatay yung 3. So 7 lang yung nabuhay. Ngayon, 12 yung anak niya doon. So bawing-bawi na tayo sa kanya mga kaprobinsya. Bawing-bawi na tayo sa ating mga hybrid dito na baboy. Pag naalala nyo po, nabili po natin yung 2 baboy sa mataas na presyo. Nasa 40,000 yung 2. Kasi tig 350 per kilo yung bili natin. Ganun po kamahal bago natin acquire yung ating mga 2 inahin dito. May maliit, oh. Pero alagaan lang natin yan mga kaprobinsya. Sayang naman. Pwede natin yung litsunin pag lumaki yan. Kung hindi natin maibinta sa magandang presyo. Sa mga gusto magtanong po tungkol sa ating mga baboy, pwede nyo ako i-message sa ating page. Jigger Villacota po yung pangalan natin doon. Dito lang tayo sa Negros. Yung mga taga Negros lang. Na mga followers natin. Sila lang po yung makita natin kung sakaling magtanong sila. Pero sa totoo lang mga kaprobinsya, nung nanganak yung ating 2 baboy dyan, yung ating inahin, nung nanganak sila ng tig-4 lang, parang nakaramdam ako ng kaba sa ating inahin dito. Kahit malaki yung tiyan niya, sabi ko po, baka 4 lang din yung kanyang anak. Pero buti na lang, hindi po tayo nabigo or hindi po tayo nila binigo. Binigyan niya tayo ng 10 biik. At wala na pong mabawas dito kasi yung similya, binili po natin. Iniay po natin yung 2 nating baboy. Yung nanganak ng 10 at saka yung nanganak ng 12, yung andon. Yung mga pinabarakuhan natin, sila po yung nanganak ng tig-4 lang. At 2 beses na po natin sila na-iay at success naman. Yung mga kaibigan natin, nagtanong po kung saan tayo bumili ng similya. Sinabihan ko sila kung saan tayo bumili ng similya. Yung isa nating mupare, doon sa Rewan, nakabili na siya ng similya na katulad sa ating ginamit dito. Gusto daw niya mag-upgrade sa kanyang mga baboy. Nagustuhan niya yung mga German Petren. Bumili din siya ng German Petren. Hindi ko pa natingnan kung ilan yung babae sa ating mga biik. Ilan kaya yung babae dito? Biik,
Relax lang din. Nung hindi pa nanganak yung ating mga inahing baboy dito, nangarap sana tayo na magkaroon ng bake dito ng mga 40 heads. Pero hindi po sila umabot ng 40 heads mga kaprobinsya. Nasa 30 lang. Tapos mabawasan pa ng dalawa sa may-ari ng barako na nagkasa sa ating mga inahing baboy. So maging 28 heads lang yung ating mga biik. Tapos may dalawang payat. Yung mga maliliit, para pang consumption lang yan siguro dito sa amin. Kung sakaling lumaki yan, pwede natin yung litsunin. Depende lang. So at least, hindi man umabot sa ating target, masaya pa rin tayo. Lalo na success po yung pagpanganak sa ating dalawang baboy na hybrid. At update po tayo sa ating dalawang lumalaga dito mga kaprobinsya. May good news po tayo. Naglandi na ulit sila. Sabay pa. So balak na po natin na bumili ng similya. Siguro bukas para sunod na araw natin sila maiay. Pwede na siguro to. Lagpas sa 6 na buwan na to, yung makikita natin sa mga tutorial sa YouTube o sa FB, kung mga ilang buwan bago natin gamitin yung ating mga dumalagang baboy. Sabi nila nasa mga 7 to 9 months. Ito po, lagpas 6 na buwan na to. Pero nakikita ko naman sa katawan nila na mukhang pwede na. Mga malalaki naman yung katawan nila. Yung pagkain nila, kinontrol lang namin. Bala ko po na German Petrin din yung gamitin natin dito. Kung sakaling maiay natin sila. Kung may available sila na German Petrin. Hindi na tumakbo, oh. Naglandi na sila. Mukhang pwede na ito ipa-iay natin. Kita lang natin kung ano yung available nila na similya mamayang gabi. Subukan lang natin kung ano yung magiging resulta kahit hindi pa sila umabot ng 7 buwan. Pero lagpas sa 6 na buwan na po yung edad nila. Yung nanay nila, siguro nasa mga 7 buwan na bago natin sila iniay. So yan lang muna ang update sa ating mga alaga dito ngayon mga kaprobinsya. Yung isa nating baboy, masaya po tayo kasi success po yung pagpanganak niya. Tapos hindi lang po 4 yung kanyang anak. Umabot ng 10 yung kanyang anak. At sana po, abangan ninyo sa sunod nating mga video kung mga ilang kilo yung inahin natin dyan. Kasi buo na po yung desisyon natin na ibinta natin siya. Sa mga nakaraang video natin, nagbinta tayo ng isang kambing. Yung ating isang lalaki na kambing, yung kapon. Pero hindi po masyadong mataas yung presyo ng kambing ngayon mga kaprobinsya. Kasi hindi na po buwan ng December. Magsitaasan lang yung presyo basta buwan ng December. Yung mga babae sana yung ibinta natin pero sayang po kasi nakasahan sila ni George. Next December lang natin sila ibinta. Sa September, kung sakaling mabuntis lahat yung mga babae dyan na kambing na nakasahan ni George, marami naman yung madagdag sa kanila. Napapasin ko po sa ating mga kambing na pag may isang maglandi, parang gumaya din yung iba. Pag maamoy nila ba na may naglandi, sumabay din yung iba sa paglalandi. Kaya napagod ang husto si George sa mga nakarang araw. Pinaayos po natin yung ating bako dito para hindi sila makalabas. Yan o. Pumunta din tayo sa stockyard mga kaprobinsya. Kasi may kaibigan tayo dun sa bundok na gusto mag-alaga din ng baka or gusto niya nagdagan yung alaga niya doon. Kasi sa ngayon, maraming pagkain. Maraming mga damo. Palagi umuulan. Pero ang problema lang, napakamahal sa mga baka na pang-alagain. So, hindi tayo bumili. Grabe, sobrang mahal. May 24,000 doon. Napakaliit lang. Mas gwapo pa si Rigor sa 24,000 doon na nakita natin. Yung maliit natin na baka, oh. Asig na.
Mukhang gumaling na yung sugat niya sa pusod. Hindi na namaga. Unti-unti nang bumilog yung kanyang katawan. Oh. Pag matuto na yan kumain ng feeds, bumilog na yan ng husto. Malakas na yung lumidi. Tingnan natin yung baka natin na maliit kung magbago ba din yung kulay niya. Katulad ni Rigor at ni Packbones dati. Mabait yung nanay niya mga kaprobinsya, hindi siya katulad ni Basya. Usugan na dyan mo tutoy. Kitip-kitip ikog oh. Sos. Wala pang isang buwan yan. Pero ganyan na siya dumidi. Turukan natin siya ng vitamins para bumilog yung katawan niya. Hindi po natin siya naturukan ng vitamins mga kaprobinsya. Pero pinurga lang namin siya. Malingaw ako magtanaw ba? Nagkakaaliw lang ng linlan. Pag malaki na yung baka, paminsan-minsan lang siya dumidi sa isang araw. Pero pag maliit pa, siguro nasa mga 3 beses. Tadlahan lang, pugi. Maawa naman tayo sa nanay mo. Kitoy-kitoy ang ikog. Kawawa yung nanay ng baka. Sus. Paano kaya pag nasa 3 buwan na to yung baka natin? Sa ngayon si Basya, ini-ay po natin siya ng Red Brahman at hindi naman siya naglandi ulit. Yan po si Basya oh. Wala naman kami nakita na palatandaan na naglandi siya ulit. Sana Red Brahman yung lumabas. Kahit native lang siya. Yung baka natin pula. Matagal po tayo nag-abang sa kanya na mga anak siya. Kasi si Pugi po yung nagkasa sa kanya. Si Rigor oh. Nagpa-relax lang mga kaprobinsya at si Marites. Tadak sampot ka tes. Dati po sinasabi ko po mga kaprobinsya na balak nating magdadag ng bakang babae dito pang materialis. Naisipan ko po ngayon na hindi lang muna. Maghintay lang tayo sa ating mga alaga dito kung mga anak sila. Kasi pag bumili pa tayo ng baka na babae tapos mahal, kung mga anak yung mga baka naman natin dito tapos babae yung anak tapos magandang klase, kailangan naman nating mag-dispose kasi marami na. So ngayon, maghintay lang tayo. May isa tayong baka dyan na mga anak ngayong Hunyo. So yun po ang aabangan natin. Depende sa resulta sa kanyang anak. Kung sakaling magandang klase or pwede nating gawing materialis, yun po ang idagdag natin sa ating mga alaga dito na pang materialis. Pag may mga anak sila na babae, tapos anak ng Red Brahman, hindi na tayo magdalawang isip na gawin silang pang materialis dito sa atin, babae man o lalaki. Lumapit sa dito sa atin oh. Yan po yung kanyang ate, Kuya Rigor. Kumusta po kayo? Silang tatlo po ay magkakapatid sa tatay. Yan. Si Martes yung ate niya at si Kuya Rigor. Ayun, Tis.
Agoy! Dito na pasakay. Andito naman si Rigor, oh. Hello. Malaki na si Rigor, mga kaprobinsya. Hello. Pahimas lang siya sa atin, oh. Dati mailap to, mga kaprobinsya. Hello. Baligya ti ka niya pagpaidla-idla ka. Gayahin mo si Ate Martes at si Kuya Rigor. Sa magagor nga gulang magnaonggor. Oops, agoy. No, nungay, oh. Pero hindi na siya nang habol. Hindi katulad dati nung maliit pa siya. Isog guys siya. Pag 5 buwan, sa ngayon 3 buwan pa lang si Rigor. Pag umabot siya ng 5, agoy. Iwalay natin. So namang makipaglaro ni Rigor. Sungay-sungay dahil siya. Gumaya si Martes. Dasok juga ani ron. Huwag niyo akong pagtulungan. Eh na. Ano ba na ako yung imong ilong daw yun, no? Nakakaaliw lang yung alaga natin, mga kaprobisya. Nakakatanggal sila ng stress. Naga. Ay, tawag. Terus ko. Naman tikaw gor. Bahok kang baka. Tama kay bahok kang baka. Pahimo kang corn beef gor. Mula malito maka. Ya. Ganyan po kabait yung isang ating baka na pula, mga kaprobinsya. Hindi siya nanuwag sa ibang baka. Pagkabarugan ni Rigor gitu. Dumedi naman si Rigor, oh. Tapos maliit lang yung katawan ni Basya. Loe kasi Basya. Nya gur, dandahan lang gor. Kaluuyag yun. Sasaktan si Basya, oh. Iba yung baka dumili kumpara sa kambing. Yung kambing saglit lang. Yung baka matagal siya matapos. May pumunta dito sa atin, mga kaprobinsya, para magkuha ng manok. Yung kaibigan natin na si Boss Reggie, gusto niyang bumili ng manok na inahin pang materialis, inahin or dumalaga. Pero yung mga dumalaga natin dyan, malapit na yan mag-itlog. Yung nga ko sana ko ay bugtaw na to. Tagpaan? Kuy, ipasok sa kawayan. Agay, durog ka po sa kawayan ron. Sayon makikalop na niya, koy. Okay, te. Kawayan na po.
Ayan, papunta sa kawayan. Huli ka. Kuta na nabili niya dong. Buira? What you do? Inas busing? Oh, ini lah. Masultir naman ko do. Sako kay dorong pod. Oh, ada. Sa pikas pod. Pero ba mura pa sa aircon ba? Wala kay palit dito. Wala palit. Mudah galing palit dito. Kubra. Rehits na manok yung ibinita natin ngayon mga kaprobinsya. Mga babae po yan. Wala po sana tayong balak na magbinta ng babaeng manok. Pero kaibigan po natin yan. Isa sa ating mga followers. Si Boss Reggie Tibis. At gusto niya magpaparami ng manok. So ibinita natin yung ating tatlong dumalaga. At may mga sisiyo na tayo dito. Diyan. Meron pa dito. Naghalo lang yung sisiyo ng manok at saka sisiyo ng pabo. Tapos meron din dito. Yan o. At saka may mga naglimlim pa. Yan. 2, 3, 4, may itlog, 5. Meron pa dyan 6. Dito may bagong sisiw. Yan. At sana po mabuhay lahat yung mga sisiw natin para dumami naman ulit yung ating mga alaga itong manok. Sa ngayon nilagay namin sa kulungan yung mga maliliit pa lang ng sisiw. Pero pag lumaki na sila, pagkawalan na namin para matuto sila maghanap ng pagkain sa labas. Hindi sila umaasa sa atin at medyo mataas po yung resistensya nila. Basta sanay sila sa labas.